Amen. Purihin natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Uli, sumamba tayo at magpasalamat sapagkat ito ang araw na nilikha ng ating Diyos, na kailanman ay hindi tayo pinagkulang ni pinabayaan na. Kaya naman sa umagang ito, taas natin ang papurihan ng ating Panginoon at patuloy siyang pasalamatan sa pamamagitan ng pag-awit at pagpuri sa Kanya. Sa bawat sandali, ang ating bukang bibig, ang ating layunin kung bakit tayo nagsama-sama at magpupuri ay sa kadahilanan ibibigay natin ang ating buhay, ang ating pag-iisip at ang ating lakas upang papurihan at luwalhatin. Sa umagang ito, muli sama-sama tayo, purihin natin siya, sambahin natin ang pangalan ng ating Panginoon. Tunay nga, dakila ka. Nararapat lamang sa iyo ang papuri at pagsamba o aming Diyos. Sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus, kami lumalapit sa iyo. May dala-dalang pasasalamat sa bawat araw na ibigay mo sa amin. Saliksipin mo ang aming mga puso sa mga bagay na nais namin. Ituwid mo ang aming papuri. Purihin natin siya mamalitan. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Tatanghal kita ang bawat paghinga at pagpintig ng puso mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas tatanghal kita. Ay tanggapin ang buhay na laan na kalulugo sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpindig ng puso mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Puri natin ang Diyos. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso mag-aalay sa iyo ang pagsamba. Buong lakas tatanghal kita.
pagsamba buong lakas, tatanghal kita, tatanghal kita, tatanghal kita. Purihin natin ang ating Panginoon. Itaas natin, papurihan ang ating Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Habang tayo ay maawit, lagat natin ang ating atensyon sa ating Panginoon, sa kanyang kagandahan, ng kanyang salita, at sa kanyang pag-iingat sa bawat araw, bawat isa sa atin. Tunay nga, salamat at papuri at pagsamba ay para lamang sa ating Panginoon Jesus, na siyang pinanggalingan ng lahat sa iyong kalwalhati ng pakailanman. Amen. Amen. Isang pagpalang umaga sa atin, mga kapatid, at muli tayo muling mag-aaral ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Ang ating talakayin o ating topic ay pinagamagatan natin ng monthly theme natin ay ang pursuance ng tao sa kaligayahan o kasayahan. Ang paghahanap at paghahabol ng tao sa anumang magpapasaya sa kanya. Hindi lingid sa kapanuhunan ito na maraming mga bagay ang hinahanap ang tao na sa pakiramdam nila ito'y magbibigay ng kasiyahan sa kanila. Naroon at iba't ibang hangarin, iba't ibang gawain, at iba't ibang inuuna natin sa buhay, iba't ibang pinupokus ang ating atensyon. Nasa pag-iisip sa pamamagitan nito ay tayo ay magiging masaya. Pag-aaralan natin sa salita ng Diyos kung paano ba ang tao, paano ba tayo tunay na maging masaya. Alam mo kapatid, na nakaraang linggo, tinapik natin ang kasiyahan upang tayo tunay na makaramdam ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon ay iiwas, ibaling natin ang ating sarili sa pag-aalala. Napag-aralan natin noong nakaraan na habang tayo ay nag-aalala, ay winawaksin natin, ay pinupokus natin ang ating atensyon, hiwalay sa Diyos. Kaya naman ang mga pag-aalala, ang karamihan sa pag-aalala ay may kinalaman sa hinaharap, mga mangyayari pa. Walang taong nag-aalala sa mga bagay-bagay kahapon, kundi nag-aalala ang isang tao sa kadahilan ng hindi niya hawak ang bukas na darating. Tinukoy natin noong nakaraan ang pinakasentro na para mahiwas tayo sa pag-aalala ay hanapin natin ng Diyos at ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran na matatagpuan sa ating Panginoong Hesus upang nang sa gadon matagpuan natin ang ating sarili na mananampalataya sa Kanya at hindi na mag-alala pa. Na sa tuwing tayo ay mag-aalala, ay nagpapakita ito na nawawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos na may alam ng mga mangyayari pa sa hinaharap. Ngayon mga kapatid, sa umaga ito, isa na namang topic ang pag-aaralan natin. Ang pag-aaralan natin is all about contentment. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga dahilan kung bakit ang tao ay nakalimutan na ang kasayahan, tunay na kasayahan, sapagkat ang bawat tao ay tinupokus ang atensyon sa mga bagay-bagay na material kaysa sa Diyos. Ngayon sa salita ng Diyos, naturalmente, para maunawaan natin, ang tunay na kaligayahan ay makilala ang ating Panginoon at ang ating Diyos. Ngayon, ang tao, karamihan, ay iniisip nila na ang mga bagay na makapagpapasaya sa kanila ay yung mga bagay na makapagbibigay ginhawa sa kanilang mga buhay. Makapagbibigay ng tinatawag na kasiyahan sapagkat meron na silang maraming naiipon. Nawa maunawaan natin sa bisa ng salita ng Diyos na ang tunay na kasiyahan na hindi natin matatagpuan kung hindi tayo marunong makontento kung anong meron tayo. Pag-uusapan natin kung ano bang sinasabi ng salita ng Diyos sa salitang contentment o kasiyahan ng tao. Ngayon ang ating sermon text ay matatagpuan natin. Kung tayo may mga salita ng Diyos o Biblia sa ating tahanan, tayo makibuklat sa unang Timoteo,
Unang Timoteo, Kapitulo 6, mga talatang 6 hanggang 12. Ating babasahin ito, mga kapatid. 1 Timothy 6 hanggang 10. Sinasabi ko rito, "But godliness with contentment is a great gain. For we brought nothing into this world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this will be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into snare, into many senseless and harmful desires, plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through his craving that some have wandered away from the faith and cursed themselves with many pangs." Tayo manalangin, mga kapatid. Tunay nga, dakilang Diyos, lumalapit kami sa inyo, hindi sa aming kakayanan o hindi sa aming katwiran, Lord God. Lumalapit kami sa umagang ito, nagkakaisa. Nagpapakumbaba, lumalapit sa pamamagitan ng pagtitiwala namin sa aming Panginoon Jesus. Kahabagan mo kami. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang iyong salita. Baguhin mo ang aming puso upang ang aming kasiyahan ay hindi matagpuan sa anumang mga bagay na nauubos o nasisira, kundi ang aming kasiyahan ay matatagpuan sa iyong salita. Cover us, Lord God. Give us blessing, Lord, sa umagang ito at sa mga makakarinig pa ng iyong mensahe. Tunay na sa iyong papuri at pagsamba at pagdakila. In Jesus' name, Amen. Ang title ng ating tatalakayin sa umagang ito is How to be Content. Napakadaling salita, napakadaling sabihin na makontento sa mga bagay para maging masaya. Pero paano ba natin ito gagawin? Kapag mapakinggan natin sa mundo, sasabihin na para maging kontento ka, dapat abutin mo ang iyong mga pangarap. So ibig sabihin, mga kapatid, sinasabi ng mundo na ito na hanapin mo ang makapagbibigay kasiyahan sa puso mo. Ngunit kung tayo ay nakikinig mga nakaraan nating pinag-uusapan na ang ating puso ay madaya, ang ating mga puso ay palaging ang nais nito ay hiwalay sa Diyos. Paano natin ito mahanap, itong pagiging kontento, kung hindi natin aalamin kung ano ang sinasabi ng Diyos? Sinasabi natin noong nakaraan na ang bawat tinuturo ng mundo ay kabaliktaran ng tinuturo sa salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sinasabi rito na unang-una nating i-define kung ano yung terms na ginamit natin. So, ibig sabihin, ang mundo ay nagsasabi makontento. Ngunit paano tayo makukontento kung ang ating sarili lamang ang dapat masunod? Ang pagiging ang hanap lang natin ay ginhawa sa buhay. So, ang ibig sabihin, hindi ito matatapos. So, balit sinasabi sa salita ng Diyos na ang iyong pagiging kontento, ang contentment is add godliness to our contentment. Ano ba itong sinasabing godliness? Sinasabi sa godliness is a God-centered life. It goes not through the pursuit or process, but through the presence of a person. Sinasabi na ang godliness daw is ito yung buhay na laging laan sa Diyos. Kaya nga sinasabi sa ating ang ating buhay inilalaan, ang ating paghinga at pagpitig ng ating puso ang dahilan ng Diyos. Kaya nga dapat nating hanapin siya. Ang ating buhay ay maging sentro sa pamamagitan ng Diyos. So, paano ba natin gagawin? Hindi lamang sa pakikinig, hindi lamang sa pagsali sa anumang religious institution. Ang dapat natin unang-unang gawin ay basahin ang kanyang salita. At habang nalalaman natin ang kanyang salita, nalalaman natin ang mali sa tama. Napakahirap maging makakilala ang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, pag sinabing godliness, hindi ito yung pursuit o paghahanap o yung proseso na ginagawa natin upang maging banal. So, ay mapapakilala natin sa pamamagitan kung na-experience ba natin ang Panginoon sa atin. Kung ang sinasabi natin kasiyahan, kaligayahan ay nararanasan natin. Ito yung sinasabi ng mga kapatid, kung ang ating Panginoong Hesus ay buhay sa ating mga puso. Ito ang ibig sabihin ng godliness. Hindi lamang ito pag-aaral
tungkol sa Diyos. Kundi tingnan natin ang ating mga sarili kung ang ating pinakasentro ba ng ating mga pagnanasa, kung ating mga gusto sa buhay, ay laman ba nito ay Diyos. Ngayon, titingnan din naman natin, ang negative word itong contentment kapag uunawain natin sa mundo. Kasi pag sinabi kasing contentment o pagiging kontento, iniisip agad sa mundo na ito yung kawalan ng plano, kawalan ng direksyon ng buhay. Kung ano yung meron ka, yun lang. Pero ang katotohanan mga kapatid, ang contentment ay hindi ito kawalan ng plano sa buhay. Ang salita ng Diyos ay mariing nangangaral sa atin na tayo magtrabaho ng maigi, work hard. So, ibig sabihin, ang contentment ay matatagpuan natin is finding joy in what God has given us rather than finding joy. Contentment in God, that means contented in everything. So, mga kapatid, nawa maunawaan ang salita ng Diyos ay magsasabi na maging kontento. So, ibig sabihin, anuman ang binigay ng Diyos sa iyo, ipagpasalamat mo ng buong puso. Nawa maunawaan natin. Hindi ito yung tipong wala tayong ginagawa, wala tayong plano. Kundi, gawin natin ang ating mga magagawa ng ating mga kamay. Trabaho tayo, pag-inangin natin ang mga bagay-bagay. At kung anong meron tayo na tinanggap natin mula sa Diyos ay pagpasalamat natin. So ito, parang sinasabi natin na lahat ng ating meron tayo ay galing sa Diyos at dapat natin pagpasalamat. Ngayon ang tanong mga kapatid, paano ba maging kontento? Sa binasa natin kanina, kung pag-isa-isahin lang natin ito, makikita na natin yung pinakababala. Ang background na itong Timothy, First Timothy, ay itong sulat ni Apostle Paul kay Timothy. Si Timothy ay isang batang ginaguide ni Apostle Paul para sa paglilingkod, para sa pagbiministro, para sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Sinasabi niya kay Timothy na iiwas mo ang sarili mo sa mga taong sa mga ngaral na ligaw ang pangunawa. Sinasabi niya dito, ang pinaka-background nito ng Timothy 6, Paul is warning Timothy against false teacher na sinasabi na ginagamit ang salita ng Diyos para sa sariling pakinabangan. Ginagamit ang salita ng Diyos upang yumaman. At sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, gawin mo ito, huwag mong gayahin ang mga ginagawa nila. Subalit ikaw ay iwas mo ang sarili mo sa pag-iimbot ng mga bagay at isentro mo ang iyong ministeryo para sa purihan ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, unawain natin. Gusto kong makinig tayo sa umagang ito, hindi gamit ang ating pag-iisip, kundi gamit ang sitwasyon natin ngayon. Tanungin natin ang bawat sarili natin. Tayo ba ay masaya? Tayo ba ay kontento sa mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon? Ngayon, gamitin natin yung pagpapakahulugan natin sa salitang pagiging kontento sa binasa lang natin kanina. Ang sinasabi, tayo ba'y nagpapasalamat sa Diyos sa bawat mga bagay man, maliit man o malaki na meron binibigay niya sa atin? Tayo ba'y naging masaya? Sapagkat dito kasi ang pinaka-purpose ng tao para masiyahan ay makilala niya muna ang Diyos na nagbigay sa kanya ng lahat ng mga bagay na meron tayo, maging ang lakas at hininga, at gamitin natin itong buhay natin upang makilala siya, upang ipakilala din naman siya sa iba. Kaya nga mga kapatid, balik tayo sa ating pinag-uusapan, ang pinaka number one step base sa binasa natin kanina, kung paano ba natin matututunan ang maging kontento sa buhay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, ay yung number one is to realize, alalahanin natin na we brought nothing and we cannot take anything in this world. Wala tayong dinala dito sa mundo at wala rin tayong makukuha anuman bagay dito sa mundo. Basahin natin mga kapatid yung binasa natin kanina. But godliness with contentment. Ibig sabihin, ang iyong pagiging maka-Diyos, ang iyong buhay na sinesentro sa Diyos ay magbibigay sa iyo ng pagiging kontento sa piling niya, ay malaki ang kapakinabangan. Sapagkat kapag mga bagay-bagay na hiwalay sa Diyos,
Sa 7, sinasabi, "For we brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world." Habang nagtatrabaho tayo, habang ang ating mga buhay, iniisip natin yung mga bagay-bagay na plano natin, tingnan natin sa umagang ito. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos na wala tayong dinala ni anuman sa mundo. At wala rin naman tayong madadala pabalik pagkatapos nito. Aanhin natin ang mga bagay-bagay na tinatangkilik natin, na nagpapayaman ay nagpapalaki ng ating mga ulo, nakapagpayabang sa atin. Kung ito rin naman ay pagkatapos ng buhay natin, wala man lamang tayong madali na isang damit man lang. Nawa maunawaan natin. Kaya nga kahabag-habag ang kalagayan ng isang tao na ang inuuna ay mga makamundong bagay. Inuuna ang kanyang pag-iisip sa mga bagay-bagay na nasisira. Kaya nga nawa maunawaan natin, ang pinakaunang step para tayo maging kontento, dapat isipin natin sa umagang ito na anumang mga bagay na meron tayo at the end of our life, pagkatapos ng buhay natin, iiwan din natin ito. Pasasaan pa lahat ng mga kayamanan o paghihirap na ginagawa natin upang makaipon ng mga bagay-bagay na ito at inuuna pa natin ang mga bagay na ito hiwalay sa Diyos. Maunawaan natin kapag hinahabol natin ang mundo sa pamamagitan ang kasiyahan sa pamamagitan ng sinasabi ng mundo, hindi tayo kailanman maging masaya. Unawain natin mga kapatid, matutunan natin itong salitang kasiyahan. Pag tinagalog kasi natin yung contentment, kasiyahan. So, ibig sabihin, kung ano ang mga bagay sa iyo, sa puso mo na nagpapasaya. Kung ang nagpapasaya sa puso mo ay yung mga bagay-bagay na hiwalay sa Diyos, hindi ito matatapos. Patuloy mo itong hahanapin. Ngunit, kung ang bagay-bagay na nakakapagpasaya sa iyo ay ang salita ng Diyos, patuloy ka mamumuhay sa mundo na wala namang pag-aalinlangan, pag-aalala, sapagkat alam mo na ang Diyos ng iyong pagtitiwalaan ay siyang Diyos na may alam ng mga mangyayari kinabukasan. Tuloy tayo, pangalawang bagay para hindi maiiwas natin ang ating sarili sa pag-aalala. Don't look for what we don't have. Huwag nating hanapin kung anong wala tayo. But give thanks in what we have. Isa sa mga bagay kung bakit hindi tayo nagiging masaya sapagkat hinahanap natin sa ating sarili yung mga bagay na wala. Rather na kung anong meron sa atin, yun dapat ang una nating ipagpasalamat. Ituloy natin ang basa. Sinasabi rito sa verse 8. But if we have food and clothing, with this will be content. Hindi sinasabi ni Apostol Paul na kapag may damit ka na o may makakain ka na, tigil ka na sa pagtatrabaho kasi kontento ka na. Hindi ibig sabihin ng pagiging kontento ay pag may makain lang, okay na. Sinasabi ni Apostol Paul na upang matutunan natin ang maging kontento at maging masaya kung anumang binigay ng Diyos sa atin, ay dapat nating ipagpasalamat. Hanapin natin yung mga bagay na mga meron tayo kaysa sa mga bagay na wala tayo. Kapag ikumpara natin ang ating sarili sa iba, lagi nating iisipin na hindi pa sapat. Subalit, kung titingnan natin yung mga bagay-bagay na meron tayo, marami tayong dapat ipagpasalamat. Isa sa mga dahilan kung bakit ang tao ay hindi marunong magpasalamat sa Diyos sapagkat iniisip niya, hinahanap niya ang mga bagay-bagay na wala sa kanya. Rather na dapat unawain natin, dapat natin isipin na kung anong meron tayo sa umagang ito na nagising tayo, iyon ang focus ng pagpapasalamat natin. Kaya nga nung nakaraang linggo, makakapagdagdag ba ng isang oras ng buhay natin ang pag-aalala? Sinasabi naman na ngayon sa umagang ito, na hindi matatapos ang paghahanap natin ng kasayahan kung hindi natin pagpapasalamat ang mga bagay na meron tayo. So nasabi nga, treat small things with big appreciation. Mga bagay-bagay na natanggap natin
na dati hindi natin napapansin. I-focus natin ang atensyon natin at yun muna ang unang maging dahilan ng kaligayahan natin. At dun magsisimula ang kasiyahan. Halimbawa, pagising mo sa umaga, bagamat wala kang pera, wala kang trabaho. Nagising ka sa umaga na masaya, nagising ka sa umaga na malusog. Nagising ka sa umaga na ang lahat ng mahal mo sa buhay ay okay. Hindi pinabayaan ng Diyos. Yun pa lamang ay maging dahilan na para sa atin na maging masaya sapagkat hinahanap natin yung mga bagay, hindi natin hinahanap yung mga bagay na wala tayo, kundi kung ano man meron tayo ay pagpapasalamat natin sa Kanya. Kaya nga sinasabi, if you have food, if you have clothing, be content. If you have food, sinasabi yung pinaka-basic resources ng ating buhay, kung meron tayo na ito, ipagpasalamat natin. Kaya sapagkat mas mahalaga ang buhay, kaysa mga bagay-bagay na iniubos natin ang atensyon at lagi nating inukumpara ang ating sarili sa iba. At habang kinukumpara natin ang sarili, laging may mas mataas sa atin. At habang hahanapin natin ito, may mga bagay na pala tayong na-miss na mas importanteng bagay. Nawa maunawaan natin. So dito na sinasabi nga, bakit kaya ang tao? Isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ng isang tao na maging masaya sapagkat habang siya'y lumalaki, habang siya'y nagkakaedad, ang hirap na niya i-please. Alam niyo mga kapatid, obserbahan natin ang mga bata. Maliit na bagay, napakasaya na niya. Bigyan mo ng ice cream, masaya na. Bigyan mo ng kung ano-anong bagay na maliit man sa turing na iba. Pero kapag binigay mo sa isang bata, napakasaya na niya. Ngayon, kumusta tayo? Maraming mga bagay na natanggap tayo sa Diyos. Ngunit hindi man lamang natin na pasalamatan ng Diyos. Sa halip, hinihingi natin ang mga wala sa atin. Kapatid, kung tayo magtuto lamang magpasalamat, kung tayo magtuto lamang na i-appreciate yung mga maliliit na bagay man sa iba, ngunit sa'yo, para sa'yo, ay napakalimuting bagay na. Sapagkat alam natin, na anumang maliit na bagay, ay hindi tayo makakatanggap kung ito'y hindi galing sa Diyos. Baka sabihin ng iba, ay bro, mali ka eh. Hindi galing sa Diyos yung pera na tinatanggap. Hindi galing sa Diyos ang pera, pinaghirapan ko yan. Mga kapatid, unawain natin. Kanino ba galing ang hininga bago tayo makapagtrabaho? Kanino ba galing ang kalakasan? Bago natin matanggap ang mga bagay-bagay, tinanggap muna natin sa Diyos ang pinakadakilang biyaya niya sa atin. Ito yung buhay. Bago pa tayo mag-alala, mga kapatid, isipin muna natin, pinagpasalamat ko pa sa Diyos ang buhay ko. Pinagpasalamat ko pa sa Diyos at hanggang ngayon ligtas ako. Pinagpasalamat ko ba sa Diyos na araw-araw meron kaming makakain sa pagkainan? Pinagpasalamat ko ba sa Kanya? Kasi kung i-focus natin ang ating atensyon sa mga bagay na pinakasimple lang, araw-araw nating pagkain at ipagpasalamat natin sa Kanya. At pamamagitan doon, i-focus natin at maging masaya na tayo. Maiiwas ang sarili natin sa pagkalungkot, maiiwas din sa ating sarili natin sa mga bagay-bagay na paghahangad na mas marami pa. Minsan gusto ko nga tanungin ng mga tao mayaman, gaano pa karaming pera para maging kontento ang isang tao? Sasabihin na siguro ng isang negosyante, hindi makukontento hanggat meron pang pera. Maunawaan natin. Habang pinupokus natin ang ating mga sarili sa mga bagay-bagay na hinahanap natin, napapabayaan na natin ang mas importante pa sa mga yun. Napapabayaan na natin ang Diyos, unang-una. Napapabayaan na natin ang ating pamilya. Inuuna natin ang mga bagay-bagay. Napapabayaan na natin ang ating mga anak. Napapabayaan na rin natin ang ating mga kaibigan. Maunawaan natin, maging balanse tayo sa lahat ng bagay, mga kapatid. Tinuturo ng ating Panginoong Jesus na huwag tayo, tinuturo ng Apostol Pablo na huwag nating hanapin yung mga bagay na wala tayo, kundi ipagpasalamat natin ang lahat ng ating tinanggap. Pangatlo, mga kapatid, at pinakalas, dapat nating bantayan ang ating puso. Guard our heart. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga bagay, pag sinabing guard our heart, paano yun bro?
itong puso ko ay laging naghahanap ng mga bagay-bagay na iniisip ko na ang mga bagay-bagay na tinatangkilik ng iba, kapag mapasa akin ito ay magiging masaya na ako. Mga kapatid, nawa maunawaan natin. Pag sinabi ng ating Panginoon ng salita ng Diyos ay guard our heart. Basahin natin, sinasabi nito, but those who desire to be rich fall into temptation, into snare, into senseless and harmful desire that plunge people into ruin and destruction. Pag sinasabing guard our heart from desiring more. Bantayan natin ang ating puso. Kung ang ating atensyon ba ay doon na lamang sa pagpapayaman o sa mga bagay-bagay, hiwalay na sa Diyos. Kaya maunawaan natin, pag sinasabing ng ating sinasabi sa pinag-aaralan natin na guard our heart, it means to say na bantayan natin ang ating attention. Naagaw na ba ito? Mas nauuna na ba nating hinahanap sa umaga ay pagkakakitaan o pagpapasalamat muna sa Diyos? Hingin ang gabay niya sa buong maghapon. Hindi siya sinasabi, mga kapatid, na unahin natin ang Diyos at huwag na tayo magtrabaho. Ang sinasabi lang ito na guard our heart, bantayan natin ang ating puso. Alin ba ang mas matimbang sa iyo? Ang mga biyaya o mga kayamanan o ang Diyos? Kaya nga sinasabi, don't love the gift, love the giver. Makita natin sa puso natin na mahalin natin ang Diyos at hindi natin mahalin ang kanyang mga kapatid. Pansinin natin yung salitang but those who desire to be rich. Huwag natin isipin na pag sinabing for those who desire to be rich, may kinalaman lamang ito sa pera. So ibig sabihin, mga kapatid, ganito, but those who desire to be full of self. Kasi anumang mga bagay na inuuna mo sa sarili mo ay magiging dahilan ng pagbagsak mo sa pananampalataya. Natin. Pag sinasabi ng ating Panginoon na ang salita ng Diyos na guard our heart, that means to say that do not be conformed to this world. Kung ano yung mga sinasabi ng mundo para maging masaya, wag. Unahin mo ang salita. Kaya nga sa Romans 12 sinasabi, do not be conformed, but be transformed. Transform, para anong makakapag-transform sa atin? By the renewing of your mind to the Word of God. Kagaya ng sinasabi ko sa umagang ito, kung sino ang teacher natin, kung ano ang teacher natin, yun ang susundin natin. Kung ang teacher natin ay mundo, natural lamang ang hahanapin natin ay makamundong bagay. Kung ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin na hanapin natin yung mga bagay na sa Diyos. Kaya maunawaan natin na ang ating puso ay may tendency na maligaw. Mula sa mga bagay-bagay na sa Diyos hanggang sa mga bagay-bagay na nahiwalay na sa Diyos. Mag-ingat tayo, mga kapatid. Huwag tayong padaya sa mundong ito. At mag-iba tayo ng pag-iisip. Guard our heart. Seek instruction and guidance to the Word, not to the world. Huwag sa mundo natin hanapin, kundi hanapin natin sa salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, panalangin natin ang bawat isa. Hindi ito madali. Alam natin ang impluensya ay naganap na. Maging ang mga nananampalataya noon ay naliligaw na ng mundo. Na dating nananampalataya, ngayon hindi na. Sapagkat ang puso kasi ang pinaka dapat nating bantayan, ang ating desire. Kung saan ba ito nagiging masaya. At kapag nakikita na natin na humaling na tayo sa mga bagay-bagay, iwalay sa Diyos. Naroon ang pangako ng Diyos. Magbalik loob tayo. Palagi nating isipin. Palagi nating isa puso. Unahin muna natin siya at ang kanyang kaharian. Bakit ko sinasabi, mga kapatid, na magiging
dahilan ng kasiyahan kung ang ating puso ay ating bantayan. Kasi mga kapatid, kagaya ng mga nasa ibabaw, yung mga pinag-usapan natin kanina lang, ang laman ng magiging kasiyahan natin ay kung hindi ito Diyos, mahihirapan tayo maging masaya. Unang-una sapagkat hindi natin alam yung mga mangyayari kinabukasan. Pangalawa, may mga bagay-bagay na aagaw sa ating atensyon na mas uunahin natin yung mga bagay na hindi importante at makakalimutan na natin ang importante. Lagi natin isipin, ang focus ng ating atensyon ay unang-una Diyos. Pangalawa yung mga pamilya natin at kaibigan. Nawa, walang makakaagaw nito sa atin. Huwag nating sayangin ang ating panahon at oras sa pag-iipon ng mga bagay-bagay na nauubos at nasisira at bumabagsak. Lumiliit ang halaga. Pag gusto natin, unahin natin ang Diyos. Ito ang sekreto sa ay dapat nating malaman na kung hindi ito manggagaling sa Diyos ang ating kasayahan, ito'y patuloy nating hahanapin. Napanood ko nung nakaraan yung speech ng valedictorian. Sabi niya, pinubol niya ang kanyang buong time sa pag-aaral hanggang sa naabot niya itong na siya yung valedictorian sa buong school. Tapos sa kanyang pagpupursige ay natumbasan lamang ng 15 seconds na pala. Pagkatapos sabi niya, tapos na, yun lang mga kapatid. Nawa maunawaan natin. Anumang mga bagay na ma-achieve natin dito sa mundo, maging successful naman tayo, ay hindi ito makakapag-solve sa puso natin na maging masaya. Nawa, palagi nating unawain sa sarili natin upang tayo maging masaya. Sa mundong ito na magulo, sa mundong ito na maraming mga hindi inaasahang mangyayari, unang-una dapat nating isipin na wala tayong dinala dito sa mundong ito at wala rin naman tayong bibit-bitin pabalik. At pangalawa, huwag nating hanapin yung mga bagay na wala tayo, kundi kung anumang meron tayo ay pagpasalamat natin sa Diyos. At ang pinakapangatlo, iwasan mahal sa pera. Iwasan natin ang magmahal sa anumang mga bagay hiwalay sa Diyos. Sapagkat sa paggagawa nito, maiiwas sa ating sarili sa pagtitiwala sa Diyos. At malulugmok tayo sa iba't ibang klaseng pagpapahirap sa ating damdamin at emosyon. Bago tayo magtapos, isa ito sa dahilan kung bakit maraming mga taong depressed sa buhay kasi iniisip nila, halimbawa sa relasyon, ang ibang tao makakapagpasaya sa kanyang mahal. Kapag niloko siya ng kanyang mahal, bagsak siya. Ngunit kung ang taong ito ay nag-seek ng instruction sa salita ng Diyos, iisipin niya, nagmamahal siya sapagkat una siyang minahal ng Diyos. At kapag ang pagmamahal niya ay hindi man din sinuklian ng taong mahal niya, hindi siya masasaktan sapagkat una niyang minahal muna ang Diyos bago ang tao. Ganun din naman sa iba't ibang mga bagay. Unahin mong mahalin ng Diyos, unahin mong hanapin ang Diyos, at ang maging dahilan ng kasiyahan mo ay ang Diyos. Anumang mga bagay dito sa mundo ay sabihin mong bagsak ka, lagpak ka, wala kang sinabi. Wala ka mang bagay meron dito. Wala ka mang nahimbok na wala ka mang pera sa bangko, wala ka mang mga material na bagay. Ngunit meron ka namang Diyos. Sapat na. Sapagkat ang Diyos ay kayang magbigay ng lahat ng mga bagay-bagay. Subalit kung meron kang mga bagay-bagay, kung wala ka namang Diyos, baliwala din mga kapatid. Hindi masasatisfy ang tao sa isang
brand lang ng cellphone. Paulit-ulit, taon-taon laging may bago upang ang tao ay turuan na huwag makontento. Nawa, sa umagang ito, pinakamahalagang bagay sa sarili natin ay ang ating kaluluwa. Sinasabi sa salita ng Diyos, makamtan mo man, aanin mo, makamtan mo man ang lahat ng bagay dito sa mundo. Mapahamak naman ang iyong kaluluwa. Ano ang kayang ipalit ng tao sa kanyang kaluluwa? Kaya sa umagang ito, nawa, lagi natin isipin kung nais natin maging masaya. Dapat nating matagpuan ng pagiging kontento natin sa Diyos. Ang kasiyahan natin ay sa Diyos natin isento, huwag sa mga bagay-bagay sa mundo. Yun lang mga kapatid, sa umagang ito, maraming salamat sa pagsubaybay at nawa baunin natin ang kagalakan ng puso natin na muli tayong naturuan sa salita. Alam nyo, ang salita ng Diyos ay punong-puno ng paalala sapagkat alam ng Diyos na tayo may hina. Kaya nga kung tayo may hina, kung talagang tayo may hina, lagi tayo makikinig ng Kanyang salita. Lagi tayong sumamba at magpuri sa Kanya. Dapat tayo laging nananalangin sapagkat alam natin kapag hindi dahil sa Kanya, kung hindi sa tulong niya, wala tayong magagawa ni anumang bagay. Ay mga kapatid, sa umaga ito, tayo manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, tunay nga ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng mensahe sa umagang ito. Hayaan mo Panginoon, na ang aming mga narinig ay hindi lamang namin naunawaan, kundi i-apply namin sa aming mga buhay. Saliksikin namin ang aming mga puso kung ano ba ang mga bagay-bagay na nagpapasaya sa amin. At kung matagpuan namin sa aming sarili na ang mga bagay-bagay na nagpapasaya sa amin ay iwalay sa inyo, iwaksin mo ang aming mga puso sa umagang ito. Turuan mo, Lord God, baguhin mo, Panginoon. Na ang maging kasiyahan namin ay hindi sa mga material na bagay, kundi ang iyong mga salita. Panampalatayaan na namin ito. Maraming salamat, Lord God. Dalangin po namin ang aming mga kapatiran, ang aming mga kakilala, at ang lahat ng buong mga kapastoran sa buong mundo na patuloy na bahagi at patuloy na iyak ang katotohanan ng iyong salita. Maraming salamat po sa umaga. Dalangin po namin sa isang araw na darating kami magkasama-sama at magtipon-tipon. Anuman meron kami kaligtasan o anumang mga bagay-bagay pawang tinanggap namin ito sa inyo. Tunay nga, Lord God. Baguhin mo ang aming mga puso at patuloy mo paalalahanan ito. Na huwag kaming masiyahan sa mga bagay-bagay na binibigay ng mundo, kundi ang aming kakontentuhan, ang aming kasiyahan ay matagpuan lamang sa pagtitiwala sa iyong salita. Maraming pong salamat. Tunay nga, purihin ka. Gamitin mo ang mensahe, Panginoon, sa umaga ito upang magpaalala sa lahat na anumang mga bagay na meron ang mundo ito ay hindi matatapos at patuloy. Subalit ang sino mang nagtitiwala sa iyo ay mabubuhay ng walang hanggan. Maraming pong salamat sa iyong kapurihan. Ikaw ang parangalan. Ang katagumpayan ng gawain ay dahil sa iyo lamang. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, itinataas ka namin. Amen. Kapatid, God bless po at patuloy lang tayo at makiantabay tayo sa anumang mga development sa mga gathering natin kung ang Metro Manila ba ay gagawin ng MGCQ o GCQ pa rin, General Community Quarantine, at kung mangyari man na mai-place na ang Metro Manila under MGCQ, bukas na po ang tahanan ng Diyos. Panalangin lang po natin mga kapatid na muli tayo magkasama-sama. Purihin natin ang ating Panginoon. At ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Santong Espiritu ay manatili at lumago sa puso ng bawat isa sa atin na magbigay sa atin ng tunay na karunungan, tunay na pag-ibig, at tunay na pagpupuri sa Kanya. Amen. God bless mga kapatid.